Sir, simulan ko po doon sa inyong panukalang batas para po ito sa 20th Congress na higpitan yung regulasyon sa online gambling. Pakipaliwanag nga po, sir, kung ano lang po yung highlights nitong bill ninyo na to at ano yung wisdom behind this, sir. Marami kasi akong nakukuhang reports na pati mga bata, iba mga estudyante pa, ay nalululong dito sa mga online gambling or online gaming. Tulad nung scatter, I think narinig natin to in the last few months, na kung saan ang daming mga kababayan natin kasama ng mga bata pumapasok dito sa online gambling. So nag-file kami ng panukalang batas na higpitan ang regulasyon. So unang-una, tataasan natin yung edad from 18 years old to 21 years old. Pangalawa, bawal na i-link ang GCash o Paymaya dito sa mga online gambling. Pangatlo, tataasan din natin yung minimum bet from ngayon, walang floor eh. Any amount pwede. Gagawin natin minimum of 10,000 at yung top up is 5,000. So, and advertising, pagbabawalan na rin yung advertising, lalo na yung advertising na hinihikayat yung mga bata na pumasok sa online gambling. So ito yung mga ilan sa mga salient features nitong batas na ito para mahigpitan yung regulasyon nitong online gambling. So, sir, tama ba? Bawal din ang mga influencers o kahit na sinong celebrities to endorse this? Bawal ang advertising na paghihikayat sa bata. Okay. Kung matatandaan natin yung Vape Regulation Act at yung Cigarette Regulation Act, ang pinagbabawalan doon yung advertising na hinihikayat mo yung bata. So, pwede sila mag-advertise, let's say, sa point of sale, pero bawal na rin mag-advertise sa mga, let's say, malapit sa school o malapit sa mga government facility. So, ginaya namin yung provision na yon na higpitan yung advertising dahil yung advertising yung nag-iikayat sa mga tao maglaro ng online gambling. No? So, yung pinagbabawalan na rin natin. And ang magbabantay po dito sa implementation, kung sakali, anong agency, sir? PAGCOR? PAGCOR. Pero magandang tanong yan dahil hinigpitan rin namin yung may penal provision na ngayon sa PAGCOR dahil itong mga regulasyon na ito hindi magiging epektibo kung yung regulator mismo hindi gagalaw at hindi i-implementa ito ng mabuti. Kaya kung hindi i-implementa ito ng mabuti ng regulator, in this case PAGCOR, meron rin siyang parusa. Pwede siyang ma-disqualify from public service at pwede rin siyang makulong. Okay, kung wala nang tanong si Mase about dun sa Senator, about sa online gambling, ay punta po ako dun sa mga bills po ninyo, mga priority bills po ninyo, no? Ngayong 20th Congress po. Ano po ang ating mga priority po? Kahit top 3 po kung sobrang dami po. Oo. Yeah, 10 kasi yung unang priority bills namin. So 10 mga senator, per senator, pwede mag-file ng 10 priority bills. So aside from itong regulation ng online gambling, mag-file rin tayo ng batas para bawasan yung tertiary education or university education from 4 years to 3 years. Ito ay in line sa mga ginagawa ng ibang bansa tulad ng Canada, UK, at Australia. So may mga bansa na 3 years na lang. So yon ay global standard na pwede nating gayahin. So pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang kukunin na lang ay yung kanyang concentration. Kung engineering ka, engineering ang kukunin mo. So yan yung isang batas na final natin. Tapos nag-file rin tayo ng isang batas, ang tawag ko natin ay Ginhawa Bill, kung saan yung mga middle class natin na income earners ay mabibigyan ng mas mataas na tax relief. So for example, ikaw ay kumikita ng 400, ngayon pag kumikita ka ang sweldo mo ay 250,000 and below, wala kang income tax. Tataasan natin yan to 400,000 para exempted ka na sa income tax. Sorry, ngayon, ang bonus... Senator, yung 250,000, annual ba itong sinasabi natin? Annual yun. Annual.
Ang bonus ngayon, 90,000. Kung nakakuha ka ng bonus 90,000, exempted yan from income tax. Tinaasan namin 250,000. Tapos, marami kaming linagay doon. For example, yung hazard pay. Yung hazard pay kasi binibigay yan sa mga delikadong trabaho, pero kinakaltasan pa ng gobyerno ng 30%. So, in-exempt na rin namin yung hazard pay from income tax. Sir, kakambyo lang ako, makikibalita po ako doon sa Senate leadership because, sa bago pong Kongreso, interesado kaming lahat kung sino yung posible bang maging Senate President majority at saka po yung upo ng minority. Ano to po bang balita, sir? Magkakaroon ba tayo ng change in Senate leadership? Mariretain ba? Well, Maricel, Chiki, tuwing may ganitong bagong kongreso, kasi tumawid tayo, talagang meron namang usapin na may mga gustong tumakbo bilang Senate President. Alam naman natin yung mga personalidad na gustong tumakbo, naririnig naman natin. So, yan ay pinag-uusapan ngayon. Hindi ako makakomento kung sino, pero definitely pinag-uusapan yan dahil dapat kami mag-convene ng July 28. Para sa SONA. So at that time, I'm sure even before that, magiging mas malinaw na kung ano ang magiging leadership. Pero meron po kasi nabanggit, I think it was Senator Joel Villanueva who mentioned na kapag ginawa yung botohan ngayon, meron na daw 13 boto for SP Cheese. Gaano po ito katotoo? May nauulinigan po ba kayong ganyan, mas maganda sir? Siguro, tanungin niyo na lang siya. Tanungin na lang siya. Pero kayo, mas sir... magkomento sa komento ng iba. Pero sa inyo, sir, meron na po bang nakipag-usap? Sinasabi na interesado siyang maging SP? Of course, meron na. No? Of course, meron na akong nakikipag-usap. Hindi ko muna masasabi kung ano yung napag-usapan namin o ano yung napagkasunduan namin. Pero meron. So does it mean, sir, na meron na rin po kayong decision on who to vote? Meron na rin. Oh. Personally, meron na rin. Gusto kong tanungin kung sino, pero sabi mo, wag muna eh. Oo. So, push mo pa ng konti, Masay. Pero, hindi sir, last na lang about sa leadership. Ilan ba yung naglalaban? Dalawa kasi yung naririnig namin, pero hindi ko naman sure kung dalawa nga lang ba. Si Senator Amy ay nagpahiwatig rin siya na nakakandidato rin siya bilang Senate President. So, 3, sir? 3. I see. Pero, kayo, sir, saan po ba kayo interesado na hawakang komite? Because I understand kayo pong hawak nyo ay Education Committee, pero here comes Senator Bam Aquino na interesado rin sa committee na yon. Paano po ang mangyayari, sir? Well, una maganda maraming may interest sa education. Sa sobrang laki ng problema natin sa education, mas maraming tutulong, mas maganda. In regards to the committee, ito namang mga ganito na pag-uusapan yan. At sa Senate naman may 2 education committee, may basic education, may higher education. So napag-uusapan naman yan. Ang importante para sa akin, yung interesado sa education dahil talagang kailangan natin ng maraming makakatulong at maraming ideya para masolusyonan natin itong mga problema natin. Baka pwede na rin po namin kunin, Senator, yung opinion nyo patungkol dun sa pinopropose ni Congressman Legarda, yung anak po ni Senator Lauren Legarda, no? Na 1,000 pesos allowance per month per student from kinder to college. What do you think of this idea, Senator? Kung merong 27 million students, so lumalabas 27 billion pesos yun. No? So, malaki-laki yung amount na kakailanganin. Pag ganyan, dapat pag-usapan rin kung una-una saan kukunin yung pondo dahil malaki yung amount. But in terms of idea, maganda yon dahil makakatulong sa mga bata na bumili ng kanilang mga gamit, yung mga school supplies. Huwag lang pumunta sa online gambling, baka pumunta sa online gambling. Kasi may mga, doon sa mga komento nakita ko sa dito tungkol sa proposal namin, pati pala yung mga
government subsidies katulad ng AIX, tupad, ba pala doon napupunta sa mga online gambling eh. Oh, No? talaga? So, may mga Oo. ganun na bali-balita. Kaya Oo. dapat siguraduhin rin natin na binibigay nating subsidiya ay hindi pumupunta sa mga ganyan na sugal. Oo, para lang maging Pero specific. in terms of ID ng 1,000, no, magandang idea yan. I think it's a matter kung saan kukunin yung phone. Pero ano no, from kinder to college. Parang ano, very ambitious yung pare-parehas. ano na yun, bill na yun, sir. Ang laki ng perang Oo. kailangan Tas eh. kahit Oo, naman, tas malaking pera. maraming tanong. Pero para mas maging specific tayo mga kapatid, yun po ang proposal po kasi no, ni Representative Leandro Legarda Leviste ng Batangas po. Mm-mm. So, yun. Yeah, maganda yung proposal dahil alam ko sa bata, kasi bumibili rin sila ng school supplies at marami rin sila pang uniform. So malaking tulong rin yan sa bata. Ewan ko lang kung 1 year yan or per month. So kung per month yan, di times 10. Mm-mm. Diba? Kasi 1,000 kung 1,000 per month times 10, di 270 billion a year ang kakailanganin. Oo, puntahan natin ang impeachment kasi 'di ba sa July 29 ay ano na mag-swear in na ba by this time po Senator ang bagong Senator judges, and are you going to the moment mag-swear in i-address pa ba muna yung kino-contest ni VP Sara na wala ngang jurisdiction ang impeachment court daw sa kaso niya? Pag-uusapan yon once na na-convene yung impeachment court ay pag-uusapan yon. Sa ngayon kasi may technicality dahil nga ang Kongreso ay bago, ang lower house ay bago. Technically wala silang prosecutor dahil yung prosecutor nila ay 19th Congress prosecutor. So ngayon wala silang prosecutor. In fact, wala nga silang speaker. No? So kaya pag nag-convene ang House of Representatives sa July 28, doon lang sila makaka-elect ng speaker at doon rin sila makakapagbigay ng second certification sa Senado. Kung tatandaan natin, may second certification. Yes. Kung interested pa sila doon sa articles of impeachment o hindi. At pangalawa, doon rin sila makaka-appoint ng bagong mga prosecutors. Dahil sa alam ko, mayroong 2 o 3 prosecutors na natalo nung eleksyon. No? So, mag-appoint sila ng bagong prosecutor. At itong mga nanalong prosecutor naman, dapat i-reappoint rin. No? Kasi nga, bago na yung buong Kongreso. So, kailan natin inaasahan yun, sir? So, kung July... Mga July 28 yan. Or maybe around July 28, 29 to 30. No, more or less, mga ganyan. So once na na-endorse na po ng Kongreso yung kanilang mga bagong prosecutors, ano po yung dapat nating asahan? Ire-reconvene na agad yung impeachment court. Ito na po ba yung priority natin? Correct. Pag nag-assign na sila ng bagong prosecutors at pinadala nila yung second certification, dapat mag-convene na kaagad ang impeachment court. Kasi yun nilang ang inaantay eh. Yung bagong prosecutor. So, dapat mag-convene na kaagad ang impeachment court. So, sir, yung pagtitake po ng oath ng bagong 12 senador will happen between July 28 and 30 rin. Mga ganun din po ang estimate natin. O pwede na prior to that? Actually, technically, pwede ang impeachment court mag-convene on our own right now. At for purposes of oath-taking, pwede. No? Pero, of course, wala pa namang itatakal dahil wala pa yung prosecutors eh. So, sigurado yung aantayin namin yung prosecutors bago ipagpatuloy. Presentation of evidence, mga August na po yun, no? Kasi sabi nga po ninyo, itatakal nyo rin pa po yung kinokontest nga, sinasabi ni VP Sara ng kampo niya na wala nga daw kayong jurisdiction sa kaso Isa po pa yun, niya. Paano po yan? Pag-uusapan rin yan. Kaya yan lahat pag nag-trial proper na, dyan na pag-uusapan lahat. Of course, ipapresent. Yan yung at least transparent, no? At least magandang makita ng mga kababayan natin kung ano yung kanilang mga argumento at doon ang pag-uusapan. Sir, is there a need na mag-take ulit ng oath kayo na mga galing na ng 19th Congress, tatawid ng 20th? Kailangan pa ba yun? Hindi na. I see. Hindi na. Kasi continuing body ang iba impeachment kasi court. na pala. Right. Continuing body ang impeachment May court. So, sariling hindi na kami kalendaryo. mag-oath.
Yes. May may sarili siyang buhay, may sariling kalendaryo, may sariling personalidad siya. So hindi na kailangan, yung 12 lang na papasok ang kailangan. Ayun. Okay. Malinaw. Interesting times. Maraming salamat po sa inyo, Senator Sherwin Gatchalian. Actually, hindi nga yung 12 na papasok eh. Ang papasok yung bago. Yes. Yung mga bago. Opo. Yung mga bago. Alright. Thank you, guys. Salamat, sir.